Nakikiramay naman si Doktora Teresa at ang buong team ng Task Force Alpha sa burol ni Lara. Naalala naman ni Marcos ang kanilang masayang pinagsamahan noon ni Lara bilang magkaibigan nung hindi pa niya ito pinagdududahan. Inilagay din ni Jalil ang manikang binigay niya kay Lara noon at kahit hindi maganda ang kanilang pinagsamahan sa India, naaawa siya nito sa sinapit ni Lara. Napansin naman nila Jalil at Marcos ang mainit na tinginan nila Felix at General Carrillo. Nagkaroon ng saglit ng pagpulong-pulong sina Usman, Marcos, Azuelo at Jalil. Sinabi naman ni Marcos na hindi siya naniniwalang walang kinalaman si General Carrillo sa nangyari kay Lara. Imposible. Ang sabi ni Jalil, pero wala silang ebidensya laban kay General Carrillo. At ngayon, nakukuha ni General Carrillo ang simpatya ng mga tao. Ang sabi ni Marcos na tagain lang nila ang kanilang pag-iimbestiga. May makukuha rin sila. Sinabihan ni Asuelo sina Jalil at Usman na tama si Reyes. Kailangan nilang dikitan si General Carrillo. Alamin nila ang kanyang mga pinupuntahan. Nagtanong naman ito si Usman kung ano ang kanilang plano. Pero nung dumaan sa kanilang harapan si Maya Mikalaw, alam na nila ang kanilang gagawin nito. Nag-uusap naman sina Marcos at Jalil at nagtanong nito si Marcos kay Jalil kung napansin ba niya ang tinginan nila General Carrillo at Felix kanina. Ang sagot ni Jalil, oo, parang may ibig sabihin. At nagtanong siya nito kay Marcos kung ano sa tingin niya. May kinalaman si Felix sa mga ginagawa ni General Carrillo. Ang sagot ni Marcos, hindi pa niya alam sa ngayon, pero kailangan nilang sundan at bantayan si Felix mula ngayon. Sumasang-ayon naman ito si Jalil at hindi nila alam kung sino sa mga kasama nila ang pwede nilang pagkakatiwalaan. Habang si Teresa naghihinayang naman siya sa pagkamatay ni Lara dahil ang bata pa nito at kinamusta naman niya si Marcos dahil alam niya na matalik na kaibigan ng kanyang anak si Lara at malalim pa ang kanilang pinagsamahan nito. Hindi madali kay Marcos ang nangyari ngayon kay Lara. Sinabihan ni Marcos ang kanyang ina na hindi siya makapaniwala na wala na si Lara. Ang totoo, nagkaroon sila ng problema ni Lara. Hindi sila okay. Nagtanong nito si Teresa kung ano ang nangyari. Ang sagot ni Marcos na nawalan siya ng tiwala kay Lara. Nagsuspecha siya, pati rin si Espina, na si General Carrillo ang nasa likod ng lahat ng kaguluhang ito. At may kinalaman din si General Carrillo sa pagkamatay ni Lara. Sobrang nagulat naman ito si Teresa sa sinabi ng kanyang anak at hindi siya makapaniwala na kayang gawin ito ni General Carrillo sa kanyang anak-anakan. Kinabukasan, sinisimula na nga nila Marcos at Jodel ang kanilang mga pinaplano. Pumunta sila sa studio ni Maya Mikalaw para bantayan ang paghaharap nila General Carrillo at Mustafa. Nakikiramay pa nga si Mustafa kay General Carrillo sa pagkamatay ni Lara at ginagamit nga ni General Carrillo ang pagkamatay ni Lara upang makuha nito ang simpatya ng mga tao. Pero makikita mo sa pagmukha ni Mustafa na hindi siya naniniwala sa kadramahan ni General Carrillo dahil alam niya sa kanyang sarili na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Lara. Nagtanong na nga si Maya Mikalaw sa kanilang dalawa na napagkahigpit ng gun control dito sa kanila. Pero bakit patuloy pa rin ang pagkalat ng illegal arms? Ang sagot ni Mustafa, ang kanilang bansa ang siya ang may pinakamahigpit na gun laws pero hindi naman kasi yun ang kanilang problema. Ang suliranin nila yung mga nagpapasok ng baril dito sa kanilang bansa, yung mga illegal. Hindi man nila alam kung saan ang galing, hindi nila alam kung kanino napupunta. Ang sabi ni General Carrillo, tapos lumalabas pa na may mga padrino palang mga sindikato sa loob ng India. Yung dapat nagbabantay at nanghuhuli, ay sila pa pala ang nagpoprotekta. Kaya patuloy ang pagtaas ng crime rate. Ang mga tao nawawala ng tiwala sa mga kapulisan at sa gobyerno. Hindi nila ramdam na sila ay napuprotektahan pa. Ang sabi ni Maya Mikalaw, pero nahuli na yung dalawang pulis na hindi umano'y membro ng gun smuggling syndicate. Ang sabi ni Mustafa, tama siya, pero nahuli nga. Pero dun ba talaga sila dapat magsentro? Sa protector, malaking sindikato ito. Nagtanong naman ito si Maya Mikalaw kay Mustafa kung anong ibig niyang sabihin. Ang sabi ni Mustafa, hindi kaya ang endgame nila ay gumawa talaga ng gulo, paguluhin ang kanilang bansa. Nagtanong ulit si Maya Mikalaw kung para saan. Ang sagot ni Mustafa, destabilisasyon. Nagtanong ulit ito si Maya Mikalaw kay Mustafa nang ibig niyang sabihin na may gustong magpabagsak ng gobyerno. Sinabihan ni Mustafa si Maya Mikalaw na maaari si General Carrillo ang magpapaliwanag dyan dahil siya ang eksperto nito. Makikita mo sa pagmumukha ni General Carrillo ang kanyang pagkainis kay Mustafa
dahil napunto nito ang kanyang mga binabalak. Ang sabi pa ni Mustafa na konektadong lahat ng ito. Hindi lang ito basta pera. Meron silang gustong makamit. Sinabihan ni General Carrillo si Mustafa na baka kailangan niyang mag-imbestiga kung talagang may nangyayaring destabilization, dapat mapigilan ito. Nagtanong nito si Mustafa kay General Carrillo, ano ba sa palagay niya? Ano itong sindikato na ito? Basta sindikato lang ba ito? O gusto nilang pabagsakin ang gobyerno? Ang pag-inis na sabi ni General Carrillo na hindi pa niya napag-iisipan ito. Pag-usapan na lang nila ito sa Security Council. Nagtanong nito si Maya Mikalaw, yung nangyaring massacre sa Islang Damay, yung bank robbery, school shooting, hostage taking, at yung pambomba sa mga Japanese tourists, at yung kumakailan lang na pagpaslang kay Agent Lara Angeles, lahat ba ng ito ay party nun? Ang sagot ni General Carrillo, kaswerte ng kanyang anak na si Lara. Sa malawak ng kaguluhang nangyayari yan, hindi mapigil na kaguluhan, kriminalidad, kawalan ng hustisya. Sinabihan ni Mustafa si General Carrillo kung natatandaan niya, lahat ng panggugulo na ito ay nagumpisa noon pa. Bago pa yung hostage taking na yan, meron silang mas malaking dahilan na nakikita dito. Nagsimulang lahat ng ito nung sumabog ang MV Doña Emilia. Mukhang sasabihin nga ni Mustafa ang lahat ng mga sasabi sa kanya ni Dato Raman. Mukhang magagalit nga nito ng gusto si General Carrillo nung may sisiwalat ni Mustafa ang kanyang mga binabalak nito. Dahil sa ginawa ni Mustafa, mukhang manganganib nga ang kanyang buhay. Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood vs. Duty.